Hello mga kapatid, sa part 2 na po tayo. At mainam po talaga, mainam or mabuti po na unang gawin po natin ay panuorin yung part 1, saka po itong part 2 mga kapatid, nang sa ganun po lubusan po nating maintindihan. Now dito po tayo sa Golden Bowl. Ano po ang kahulugan ng Golden Bowl? Ito'y nangangahulugan po sa published works of the inspired writers or messengers. Ito po yung writings ng dalawang interpretative prophets or dalawang human instrumentalities, dalawang anointed ones. Ito po yung writings nila. Ito dito po nakasulat lahat or storehouse ito ng lahat ng mga na-revealed na mga katotohanan or pinahayag ng Panginoon, binigay ng Panginoon sa kanilang dalawa. Ito yung reservoir, in other words, for the oil, revealed truth. At galing doon mga kapatid, itong 7 pipes, which are the ministers, the teachers, ay doon sila kukuha ng oil. Dito po sa golden bowl, hindi po sa trees. Hindi po sila direct it means po na hindi po bawal po sila, wala po silang authority na mag-interpret, mag-explain kung ano yung nasa Bible or magsipsip ng oil directly from the Old and New Testament scriptures. Ang binigyan ng otoridad niyan mga kapatid ay ang dalawang propeta or dalawang interpretative prophet, the two anointed ones. Ngunit nakakalungkot po dahil itong mga ministers ngayon, sabi dito, the golden oil or the golden pipes into the golden bowl from which the lamps of the sanctuary are fed, with this oil. Saan galing yung oil? Itong oil na nasa golden bowl, dito kukuha yung mga ministers para ibigay sa 7 lamps or sa entire membership of the church. Ang nangyayari po mga kapatid, they figuratively connect their tube into the Bible, to the New and Old and New Testament scriptures. In other words, sila po ang nagsasarili, nag-privately interpret sa Bible mga kapatid. Nagtuturo ng kanilang opinion, sariling opinion at idea. Kahit po hindi po sila mga propeta. Kasi po, nilalagay ni Satanas sa kanilang mga puso na i-exalt ang kanilang mga sarili sa posisyon ng mga propeta. Hindi po nila tinitingnan yung office of the spirit of prophecy or office of the prophet na napakasagrado na posisyon yon, at sila yung binigyan ng Panginoon ng purong katotohanan para sa iglesia. Instead po, itong mga ministers na ito, mga leaders na ito, lalo na sa loob ng ating iglesia, ay pinapataas yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga opinion, keso mga graduate sila sa MVC or kahit anong saang mayang mga universities. Kanila nang pinapalitan ang posisyon ng prophet at nag-i-explain sila po, nag-i-interpret ng kasalungat po sa ini-interpret at ini-explain ng mga propeta mga kapatid. Nakakalungkot po talaga mga kapatid, nakakatakot po ang ginagawa ng ating mga leaders ngayon or ng ating mga ministers or pastors ngayon. The 7 pipes take oil from the bowl, not from the trees. Malinaw po dito mga kapatid. Yung 7 pipes, hindi po sila ang kumukuha, hindi po sila kukuha ng oil directly sa 2 olive trees or sa Old and New Testament scriptures. Dito po sila kukuha sa oil na nasa golden bowl na nilagay ng dalawang human instrumentalities or 2 golden pipes. This shows that the ministers and teachers are required to teach the Bible in light of revealed truths given to us by the messengers of God. They must teach the Bible in harmony with the inspired interpreters. They are not to engage in private interpretation. They are therefore to impart oil or truth to the lamps or church that is substantiated by inspiration, and that truth is found only in the bowl, mga kapatid. Sana malinaw, no? The inspired writings of the 2 prophets. Ang nakakalungkot po, mga kapatid, unfortunately, most leaders and ministers are not teaching strictly from the bowl. Hindi lang po talaga most,
majority, palang almost talaga mga kapatid. Siguro kung meron mang isa na nagtuturo galing talaga sa spirit of prophecy, interpretation of the two prophets, buti na lang kung merong isa mga kapatid. Most of them, they instead figuratively place their tubes into the trees or the Bible by teaching their own ideas and opinions. They ignore the parts of inspiration which do not suit them. Ayun po mga kapatid. Kaya po, yung kinakain po natin hanggang ngayon, ilang taon na po tayo sa Seventh-day Adventist Church, ang napapakinggan lang po natin, mga milk, mga gatas, mga lugaw po na mga turo. Pabalik-balik na mga turo, instead yung mga malalalim na po na mga turo na nasa Biblia. At yung spirit of prophecy mga kapatid, sabi dito, Testimonies to Ministers, Testimonies for the Church, volume 5, page 217, The church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. Yet few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Ang iglesia daw tumalikod sa pagsunod kay Kristo ng kanilang leader at patuloy na bumabalik paatras doon sa Ehipto. Ngunit kunti lamang ang naalarma or astonished at their want of spiritual power. Doubt and even disbelief of the testimonies of the Spirit of God is leavening our churches everywhere. Satan would have it thus. Si Satanas po ang nagawa nito, may gawa nito. Ministers who preach self instead of Christ would have it thus. Bakit sinabi dito na ministers who preach self? Kasi po, instead na kukuha lang sila sa na-interpret na ng propeta, na explain ni Sister Ellen White, sila na po mismo ang nagtuturo mga kapatid. Ini-exalt nila ang kanilang mga sarili above sa propeta ng Panginoon. Grabe talaga ang ginagawa ng mga leaders natin at mga ministers natin mga kapatid. Huwag po natin ilagay ang ating paniniwala or ang ating i-trust yung salvation natin sa kanila. Dahil ginigiba na po nila ang sistema na binili ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi na po nila nirerespeto yung office of the prophet po mga kapatid, office of the spirit of prophecy. And sabi dito, yung sarili nila ang kanilang ini-exalt mga kapatid, binibigay sa mga tao. Naalala niyo mga kapatid, tandaan natin, di ba yung before sila mag-speak during sa divine service, meron pang tatayo, tapos mag-i-introduce sa kanila, sasabihin kung ano yung nakamit nila, saan sila nag-graduate, ano yung trabaho ng mga anak, yung asawa. Grabe yung self-exaltation po, hindi po nakikita yung pride. Pride po yun mga kapatid. Pag-exalt yun sa sarili, instead si Christ, kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesus doon sa spirit of prophecy or sa pamamagitan ng kanyang propeta na pinatayo niya. Sabi dito, the testimonies are unread and unappreciated. Yung spirit of prophecy po ay hindi na po binabasa at hindi ina-appreciate. God has spoken to you, light has been shining from His word and from the testimonies, and both have been slighted and disregarded. Ang resulta po mga kapatid, the result is apparent in the lack of purity and devotion and earnest faith among us. At ang resulta talaga ay hindi na naintindihan na mga leaders na ito, na mga ministers na ito, na meron pa palang ipapadala ang Panginoon na dagdag na mensahe para sa kanyang iglesia. Early Writings, page 277, basahin ninyo din yan mga kapatid. Sabi doon, another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice with the third angel and give power and force to his message. Sabi doon, this message seemed to be an addition to the third angel's message. Malinaw po talaga mga kapatid na tahasan na pong ginigiba ng mga pastors, ng mga ministers, ng ating mga leaders sa loob ng church kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kaniyang propeta. Sila po ay nagkaroon na po sila ng espiritu na kagaya kay Lucifer o kagaya kay Satanas, na doon sa langit pa lang siya ay kanyang gustong palitan yung posisyon ni Christ. Ngayon naman, itong mga leaders na ito, itong mga tagapagturo na ito, kanilang pong pinapalitan
yung posisyon ng propeta. Sila na po ang nag-act as a prophet po instead na pakinggan lamang or sundin lamang or paniwalaan lamang kung ano yung sinabi ng propeta. Sinabi ng propeta si Sister Ellen White, may darating na message pa. Napakalaking liwanag na ipapadala ng Panginoon sa kanyang iglesia at meron pang darating na messenger. At yun para makumpleto po ang dalawang two golden pipes. Walang iba po, si Sister Ellen White at si Brother Victor T. Hotef. Yun po mga kapatid, sana po magiging mabukas ang ating mga puso at isipan sa liwanag na ito. Atin po itong pag-aralan ng merong kumbaba na espiritu at puso at isipan. And may God bless us all.